Lord, salamat at ako lang pinagpala. Ang boring ng mga buhay ng mga to, Lord. Salamat at nandito sila sa school na ito. Iba, Susunod na lang po testimony, Ako po, Pastor. Pastora, habol. ayun, sa sunod na ba? Ako Si po. Josie, si Josie, sunod din? Opo. Ayun din po, ingay po ako magte-testimony po ako. Sige, sige. Kalalabas ko lang po sa bato nakatata. Ayun po, patuloy po nagpapasalamat sa Panginoon na talagang iningatan po kami. Kasi praying ko po talaga lagi ay magandang panahon, na hindi po kami makaranas po agad ng mga disaster na nangyayari sa iba't ibang lugar. At patuloy ka rin po nagdadasal ang mga calamities, ano man nangyayari sa iba't ibang lugar, magkaroon po ng kaligtasan ng mga tao, kapayapaan po sa mga kagulo nangyayari. Hmm. Praise the Lord po talaga, maganda po ang panahon lagi namin kahit po kami nung nakaraang linggo na may hail, Hmm? natakot po talaga ako dahil nung nasa loob po ako ng clinic namin sa trabaho, ang Nagka-hail lakas po ka? ng patak. Oo, nagkaroon po ng hail. Ang dinig-dinig ko po sa roof namin yung patak ng yelo, ang lalaki. Sabi ko, "Lord," siyempre nakakatakot po sa labas gabi, ang hirap Hmm. po. At saka meron pong time na yun, may naaksidente po kasi ang uncle ko po ang nagkuwento, may naaksidenteng tao na kaibigan niya, mag-asawa pa, pauwi, Ay, naaksidente po, patay. uy, Kasi wala ka talaga po makikitang ano, wala ka talagang makikita sa daan 'pag po nag-hail. bakit Kasi wala pang ilaw? na-experience meron po, Pero bakit walang maano po, kapag po nag-hail wala ka talaga para bang kung sa storm, oh. hindi mo masyado makita, mas lalo po itong hindi mo makikita ang daan. Talagang Ah, puting-puti, gano'n po. I So, see. kasi na-experience ko po 'to, siguro mga 8 years ago na, Hmm, umaga pa 'yun, pauwi po ako galing sa trabaho. Sabi ko, "Ba't parang madilim 'to sa lugar na 'yun?" hmm, Maiba po para bang, hmm. smoke, habang papalapit na palapit ako ng ganyan, naghe-hail na pala. Sabi ng mga anak ko, "Sige pa mama, diretso ka." Hindi ko nga makita ang daan, kaya tumigil po Oo. ako sa tabi. Nakakatakot po 'pag nasa labas ka, naabutan ka ng hail, nakakatakot Hmm, po pala, binabato ka ng malaki. Ang oo. iniisip ko kasi baka mabasag yung salamin ko, pero praise the Lord po wala naman po nangyari sa'min. Matagal din po yun, siguro nakaabot din ng 45 minutes, Ah, nakakatakot po pala 'pag inabutan ka sa daan. Wala hmm. kang makikita, kahit po magbukas ka ng ilaw wala kang makikita sa sinusundan mo, hindi mo alam kung may kasalubong ka o wala. Ay, grabe. Blurred po talaga. Kaya tumigil po ako sa tabi, iyon po. Pero praise the Lord po, ang pag-uwi ko wala naman po, tapos na. Tsaka wala naman po akong makitang mga yelo sa labas, pero yung ibang Hmm, lugar po talaga nakaranas. So yun nga po, pinapasalamatan ko po ang Panginoon, yung pag-iingat na sa amin, yang kagaya ngayon, eh, maganda pong panahon, nakalabas ang araw. Kahit po mainit, pero yung hangin, masarap po yung pakiramdam, yun po. Praise amen. the Lord po talaga. Thank you Yes. po. May the Lord Yun po, continue thank you po. may the Lord continue to protect you and your family from Thank the you po. hailstorm. Amen. At si Jenico naman, ang sabi niya na, ako po, praise God po kasi nakausap ko na po ang aking kaaway. Amen, hallelujah, na may kahinahunan po. Ayun. Patuloy pong pinagpe-pray ang aking fruit of the spirit. Ayan, praise God, hallelujah. At ang aking pusa ay nananalamin, ewan ko ba? Nagugulat pa siya sa itsura niya. Praise God. At 'yan, nakakausap mo ang iyong kaaway. 'Yan ang maganda sa lahat 'no? Nakausap mo ng may pagpipigil sa sarili. Kahit nanggigigil, magpigil. Hindi mo ba siya dapat tinreat mo. Kumain tayo sa ano, ayan. Ako po yung kaaway niya, ay si iPhone, sino yun, si Lay? Ikaw ba ikaw ba yun, Lay? Ang kaaway niya? Lay, dapat mag-demand ka, dapat nilibre mo ako kasi according to Romans 12, 20, dahil kailangan po namang libre yung nagalit. Oo, pakainin. Sabihin mo, Lay, na mainit ang ulo ko, kailangan palamigin mo. Kasi gano'n 'yun. Ay, ay, ay. 'Yun pala 'yun, ang kaaway nandito. Praise God. At meron daw sila kaso lang mahaba. Sige sa sunod na lang. Mahaba pala, praise God. At, I praise God po sa favorable love results with my OB check po. Thank you Lord, sabi ni Mai. Amen. Amen, glory to God. Akala ko napaka-boring ng buhay niyo, wala man lang nangyari.
Ito, hindi naman pala boring. Praise God. Amen. Sige. Mayroon ba kayong tanong dun sa previous natin na napag-usapan? Sa ating previous lesson? Is there any question? Wala naman? Sige, bigyan ko kayo ng 2 seconds. Wala? Pwede Dagdag pa po mag-testimony, Pastora? testimony. O, sige, testimony. About po sa communication ko sa Sa aking kaaway. mga anak. Akala ko sa kaaway. Sige. Hindi po. Kasi kami po kasi ng aking mga anak is minsan kapag nakakausap ko po kasi sila is saglit lang. Minsan aabot lang ng 5 minutes. Then nagde-desire ako na makausap sila ng pangmatagalan. Kasi minsan 'pag nag-uusap kami, isang tanong, isang sagot lang. So, biglang napaisip ako na paano ko kaya gagawin na makausap yung mga anak ko ng yung matagal ba na parang nakikipag-usap lang sa kaibigan, yung gano'n. Then parang binuksan yung kaisipan ko na nung Monday lang kami nag-start about sa prayer na tinry kong tinuruan sila about sa prayer. So, meron akong na ano na although pangbata po yung prayer na yun, pero dun kami nag-start. Nag-start po kami nung Monday and then ayun, hindi ko pa man nakikita yung progress. Kumbaga ang inaano ko kasi dito is yung tinuturuan ko rin yung sarili ko kung paano makipag-communicate sa aking mga anak nung yung bang gusto kong yung ako bilang isang ina nila is nandun yung desire ko na makausap sila na parang kaibigan lang. Kasi naano ko sa ibang mga magulang na kapag nakikipag-usap sila sa kanilang mga anak, nakikipagkuwentuhan, yung ganyan. Yun po. So, praise God kasi okey naman silang dalawa andun. So, kahit na nakikita ko na minsan parang nababagot sila 'pag nakikinig sila. So, ang ginagawa ko kung minsan para hindi sila mainip, sine-send ko yung itinuturo ko sa kanila, sila yung pinagbabasa ko tapos sila din yung pinagbabasa ko ng ng Bible verse tapos pinapaliwanag ko na lang sa kanila. So, yun po yung nangyari. Nag-start po kami nung Monday. Ayun, wow. Sige, umpisahan mo lang. Kasi ang mga bata, naghihintay din lang naman yan sila nung kailan ka mag-umpisa. Hindi talaga bihira lang yung bata ng unang mag-open up sa parents. Tayo lagi ang parents ang mag-open up sa kanila, no? Oo nga po. Keep doing Kasi nga that. po 'di ba, naalala ko po kasi yung turo ninyo na, tayo po yung bilang mga magulang, tayo pa rin yung masusunod. Kaya parang naisip ko sa ayaw at sa gusto nila, Hmm, yung sinet kong time, mag-aral tayo sabi ko, nag-start kami na lang na 20 minutes lang, kahit 20 minutes lang. Kung, maano namin yun, yung bang mga abot pa ng 30 minutes siyempre hindi ko rin maaabot ng mga 1 hour dahil nga po sa sinisingit ko siya sa 'pag may yung hindi masyadong ang trabaho, yun, nagagawa naman po. amen. Tama yan. Nung maliit pa ang anak ko, nung iniwan ko siya kay pastor, ilang buwan pa lang, eh. So, mula nung marunong na siya mga ano bang age 3 years old, ay nag-umpisa na kami ng video call lagi hanggang 7. At the age of 7, umuwi na ako. Pero video call kami lagi. So, he would know from waking up in the morning hanggang sa pagtulog sa gabi. Ayan. So, laging gano'n. Para hindi siya naiilang pagdating mo doon, face to face, hindi siya maiilang kasi kilala ka na niya. Yun lagi ang gawin mo, 'no? Kung may oras ka lang, hindi naman siguro lagi kang may oras, pero sa mga break time at sa mga day off mo, gagawin mo 'yan para ma-build yung relationship. Opo. Oh, okay. Maraming salamat, Glyza. Ayan. Dito naman si, Pearl the Traveler. Gano'n ginawa ko po, pastora, nagpalibre muna ako ng bonggang breakfast bago ako nakipagbati. Ay gano'n.
Tapos ang prayer ang nag-seal po ulit ng friendship namin. Praise God po talaga. God is good all the time. Ayan, masarap yung bonggang breakfast. Grabe, masarap yun. Amen, hallelujah. Ako na nagpapasalamat po ako kay Lord na binigyan niya ako ni bigyan po si Papa ng another year sa buhay niya, birthday niya kahapon praise God na iraos naman po ang memorable po at si Lord only the Lord provides. Hallelujah, amen. Happy birthday kay Papa mo, no? Ayan, praise God. Ayan, sige. Wala na siguro. Kung wala na, ay tuloy na tayo sa ating pagtuturo. Praise God. Amen. Amen. Kaya i-mute ko na kayo. Hallelujah. Walang tanong the last time o baka naman hindi nyo alam yung pinag-usapan natin last time. Ang galing. Amen. So, let's go. Dito po tayo na hinto, Dito po tayo na hinto sa ating pag-uusap. Hallelujah. Ayon. Napag-usapan natin na nakita natin yung video ni Jesus sa Gethsemane. Sabi nga ng marami, ay malabo. Ganun lang talaga yung film, malabo. Kasi twilight Ang ibig sabihin ng twilight, madaling araw. Di ba malabo pag madaling araw? Ganun talaga yun. Tama yun, medyo malabo. Kasi madaling araw po nangyari ang lahat. Kaya obedience is enduring the present suffering. Ano yung present suffering ni Jesus sa Gethsemane? Yun, na-torment siya sa ating mga kasalanan. At lalo pa siyang na-torment pagbalik niya. Yung inatasan niyang mag-watch and pray ay natutulog. Hindi na nag-watch, nag-sleep pa. Kaya lalo nang nakaka-torment yun. Ano ba naman? No? 3 beses natutulog. At kaya nga sa prayer meeting sabi ni pastor, wag mo nang unahin ang kain. Sa bandang huli na ang kain sa prayer meeting. Pagkatapos ng meeting, ng prayer meeting, saka lang magkainan pagtapos na ang prayer. Kung di, tulog lahat. Ayan. Ayan, obedience is enduring the present suffering. Ano yung present suffering natin? Mamaya malalaman natin. So, how do you obey? By working hard the results of your salvation. Ano ba yung resulta ng ating salvation? Hindi ba pagbabagong buhay? Yun ang resulta ng ating salvation. Hindi ba pagbabago ng pag-uugali? Pagbabago ng pananaw sa buhay. Lahat na bago. Yun ang resulta ng ating salvation. Nabago ka, may pagbabagong nangyayari sa iyo at patuloy na nababago ka. Hanggang sa yung lumang ikaw ay nawala na. Yun ang i-work out mo, the results of your salvation. Mali naman yung pinaglalaban ng iba na sinasabi nila. Hindi ba't ang ating salvation ay free? No? It's a gift. Hindi naman salvation ang sinasabi ko. The result of your salvation. Ang resulta ng pagliligtas mo. Kaya ang tanong, ano ang resulta sa iyong sa iyong kaligtasan? Ang resulta dapat ay yung nabago ka. Nabago ang kaisipan, nabago ang pananalita, nabago ang buhay, nabago. No? Ikaw ay nabago. Kaya kung ay nabago, kailangan makita ito. Hindi yung sabi mo, tumanggap ako sa Panginoon, 20 years na. Nasaan ang pagbabago? Wala. Zero. Ikaw pa rin yun. Kung walang pagbabago, wala kang tinrabaho. Wala kang naipakita kay Lord na nagbago na ako, Lord. Tumalikod na ako sa kasalanan. Nagbagong buhay na ako. Dati ako ay maldita, ngayon hindi na. Dati wala akong pasensya, ngayon marami na. Mahaba ng aking pasensya. Dati hindi ako magpakumbaba,
Pero ngayon, Lord, nagpapatawad na ako. Ako na mismo ang lumalapit. Dati, lahat ng dati, dapat isa-isang nawala. Tinatrabaho yan. Hindi yan minamagic. Naghihintay ka na magicin ka. Hindi ganun. Merong parte si Lord ng sa iyong pagliligtas, yung parte ni Lord, ginawa na niya. Ano yon? Yung ibigay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng buhay. Namatay siya sa cross para mabuhay tayong muli. Mabuhay tayo. Nabuhay siyang muli para ang ating pananampalataya ay hindi sa walang kwenta. Kung hindi, masasabi natin na nabuhay muli ang aking pananampalatayaan. Yun ang parte ni Lord, ginawa na niya. Ano ang parte mo? Ang sumunod, to obey. Ang gawin ang kanyang kautusan. Ang mabago. Ang magdesisyon na mabago at magbago. Yun ang parte mo. Sapagkat ang lahat ng bagay ay pinagdidesisyonan yan. Yun ang resulta ng salvation. Yun ang ating sinasabi dapat makita. Hindi yung 20 years ka na nakakilala sa Panginoon pero hanggang ngayon, hindi ka pa marunong manalangin. So, sa mga bagay na yun, hanggang ngayon, hindi mo pa rin kilala ang iyong Diyos. Pinaghalo-halo mo ang religion mo before at ang anuman ang natutunan mo sa born again. So, nag-create ka ng bagong religion. Kaya sabi nga dito, pag-work out the results of your salvation is obeying God with deep reverence and fear. Pagrespeto. Pag sinabi mong nire-respeto mo ang iyong Diyos, paano ka magpakita ng respeto? Hindi ba't sinusunod mo? Hindi ba't nagpapakumbaba ka? At sinusunod mo yung may authority sa iyo bilang pagrespeto. Yun ang respeto at pagkatakot. Sapagkat siya ay Diyos, hindi siya tao. Kaya matakot ka kung hindi ka susunod. Hindi mo man maranasan ngayon ang pagpapalo niya, pero darating yung panahon. Sapagkat may tinatawag na the day of vengeance. Yun ang katatakutan natin. Yung araw ng Diyos na siya'y maghiganti sa lahat ng hinihintay niyang magbago pero hindi siya pinapansin. Sapagkat ang binigay niya sa atin ay napakalaking halaga. Ang buhay ng anak niya. Tapos hindi tayo nagre-respond ng tama. Parang ginawa natin na ang kanyang regalo ay walang kwenta. Nakasulat yan sa Hebrews 10. Kaya nga, kung hindi natin aayusin ang ating pagtanggap sa ating Panginoon, ang sabi sa Hebrews 10, ano pang handog na pwedeng gawin? Wala na sapagkat ginawa na ng Panginoon ang paghahandog na dapat maligtas na tayo. Na dapat tinanggap natin. Kaya sabi niya, kapag hindi natin inayos ang buhay natin, hindi tayo nagpasakop sa kanyang mga kautusan, parang inapak-apakan natin ang kanyang regalo sa atin. Ang Panginoong Hesukristo, ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya doon niya nasasabi that it is a dreadful thing to fall into the hands of an angry God. No? Yan ang sabi ng Diyos. Nasa Hebrews 10 makikita nyo yan. Kaya doon, sabi ko dito, that God will qualify us. Kung maipakita ni, if we can work out the results of our salvation with deep reverence and fear, that God will qualify us to His promise. May promise ang Diyos sa atin. Mga kapatid, may promise siya. Ang kingdom of priests and a holy nation. His special treasure. Kapag ikaw ay naging special treasure ng Panginoon, dito ka gagamitin ng banal na Espiritu. Kailangan maging special treasure muna tayo
Okay? So saan itong special treasure? Makikita natin ito sa verse na ito. Exodus 19:5-7, 5-6. Na ang sabi niya, now if you will obey me and keep my covenant, si God itong nagsasabi, you will be my own special treasure from among all the peoples on earth. For the earth belongs to me. Sabi ng Lord. Ilan ba ang tao sa buong mundo? There's 8 billion people around the world. Now, kung ikaw, isa ka doon sa sumusunod, nagpapasakop sa kanyang mga kautusan at sinusunod mo ito, ikaw ay isa sa mga special treasure ng Panginoon sa 8 billion people around the world. Alam niyo ba, 99% of that 8 billion ay hindi sumusunod sa Diyos? 99%. Ilang billion yun? Sipin mo, there's only 1% that listen to God. The rest, hindi na nakikinig. Kung ikaw ay isa doon sa sumusunod, isa ka sa 1%, you are the special treasure of God. Talagang gagamitin ka niya. Talagang gagamitin ang buhay mo ng banal na espiritu to win the 99. No? Para i-win ang 99. Para meron doon na makapasok man lang sa kaharian ng Diyos. And you will be my kingdom of priests. Mapabilang tayo sa isang kaharian ng mga pari. Alam mo yung priest, anong trabaho ng priest? Tagapamagitan. Yun ang priest. Kaya nga, kapag special treasure ka ni God, the Holy Spirit will come upon you to equip you para ikaw ay tulungan na maging tagapamagitan, gagamitin ang iyong katawan, gagamitin ang iyong dila, ang lahat ng parte ng iyong katawan para maging templo niya at gagawin niya ang gusto niyang gawin ng banal na espiritu para ikaw ay maging tapat na tagapamagitan, a holy nation. Sapagkat ang banal na espiritu, ang gagamitin niya dapat ay holy din. Hindi siya gagamit ng unholy person. No? Hindi siya gagamit ng tao na madungis ang pag-uugali, madungis ang relasyon sa Panginoon. Hindi siya gagamit because He is a holy. Kaya siya tinawag na Holy Spirit. Kaya kailangan nating malaman na kailangan mo palang absolute ang iyong submission at ganun din ang iyong obedience. This is the message you must give to the people of Israel. So, si God na ang mismo nagsabi. Dahil binigay niya ito sa Israel, ngayon binigay niya ito sa atin, ang mensaheng ito. That anyone who would keep His covenant and obey His commands consistently, hindi lang isang buwan o 6 months o kung kailan mo lang feeling good, saka ka mag-obey. Hindi, consistent day by day, night after night. You keep yourself pure, that you will be the special treasure, and God will use you. Because He demands holy temple. So, paano tayo maging temple na holy temple kung hindi pa tayo marunong sumunod sa Panginoon? So, special treasure, kingdom of priests, and a holy nation. Ano daw yan? Ito yung promise ni God, magiging special treasure. Ito yung aim na kailangan nating tuunan ng pansin na sabihin mo sa sarili, magiging special treasure ako. I want to be the special treasure of Jesus. Then, once you become the special treasure, the Lord will include you to the kingdom of priests. Isasama ka niya sa kingdom of priests. Magiging tagapamagitan ka na. Gagamitin ka na ng banal na espiritu. At syempre, dahil kingdom of priests, holy nation, napabilang ka sa holy nation. Ang ibig sabihin yan,
isa ka na ring banal. Ang pagiging banal ay hindi joke. At hindi rin ito pagkutya. Yung mga taong nagkukutya na, kala mo kung sinong banal, banal-banalan, yun yung mga taong pasaway. Sapagat ang pagiging banal ay utos. Utos ng Diyos sa atin. Si Jesus mismo nagutos niyan. Be holy. Maging banal ka, magpakabanal ka sapagkat banal ang Diyos. Paano ka magiging special treasure kung hindi ka magpakabanal? Utos yan sa atin, mga kapatid. Kailangan nating gawin. Hindi yan ginagawang pangkutya. Kung hindi natin kayang maging banal, hindi na ito iutos ng Panginoon sa atin. Kaya nga niya inuutos kasi kaya natin. Sa pamagitan ng kanyang mga salita, kapag sinunod mo ang kanyang mga salita, kaya mong maging banal. Kasi ang pagiging banal, simple. Ang mga banal, sumusunod sa salita ng Diyos. Yun lang. Ang pagiging banal, obeys, submit and obeys the commandments of God. Yun ang pagiging banal. Napakadali lang. Napakadaling unawain. Yun nga lang, mahirap gawin. Bakit? Dahil hindi ka pa ready tanggalin ang mga bagay na nag-i-enjoy ka. Ang sabi nga, you can never defeat the devil whom you are enjoying playing with. Hindi mo malupig ang demonyo na nag-i-enjoy ka sa kakalaro. Oh, maliwanag yun. At what you allow, you cannot control. Kapag inalaw mo na ang isang bagay na karnal, makamundo, at nag-i-enjoy ka, hindi mo na makokontrol yun. Lagi ka nang gagapusin nun. Hanap-hanapin ng iyong kalamnan. Hanap-hanapin ng iyong kaisipan. Kasi nag-i-enjoy ako. Ay, nakakamiss yun. Sabi mo pa nga eh. Nakakamiss din yung bonding natin. Yung bonding nyo ba? Nagiging banal ka ba sa iyong pagbanding? Kung hindi, iwan mo yan. Huwag mong mamiss yan, mga bagay na yan. Dapat ang namimiss mo ay gawin ang salita ng Diyos. Sa sarili mo. Doon ka mag-uumpisa. Tanggalin yung mga karnal na mga gawain, karnal na kaisipan, mga pagnanasang hindi naman nagdadala sa iyo palapit sa Panginoon. Tinatanggal mo na yan. Hallelujah! Natahimik na naman sila. Praise the Lord. Pag nasako ka, talagang masasako ka. Praise God. So, pagiging banal ay pagiging special treasure ni God. That's what it is. Mahirap bang magpakabanal? Hindi, sapagkat ang pagkikipagbanal ay paano ba yung sabihin? To become holy, mabuti pang mag-English na lang ako. To become holy is to obey, submit and obey to the commandments of God. Yun lang yun. Every day of your life. Tandaan nyo yan. Hindi po pwedeng kung kailan nyo lang gusto dahil gusto natin ang Holy Spirit, di ba? Na mag-operate siya sa atin. So, yun ang kailangan mong gawin. So, what are the present suffering? Ito yung present suffering natin. Di ba pinag-usapan natin? Obedience is to endure the present suffering. Ano yon? Ang i-endure natin sa mga present suffering. Meron diyan wars and rumors of war. Nakaka-apekto sa atin yan, lalo na yung mga living abroad, yung mga nagtatrabaho sa abroad, yung rumors of war talaga namang maapektuhan ka. Economic issues,
towards secured future, basic needs, food, clothing, and shelter. Food, clothing naman sabi, at water naman sabi ni Lord. Spiritual preference versus religion, social problems, health problems, identity crisis. Ito, meron tayong spiritual identity crisis. Hindi mo alam kung born again ka ba. Maraming nag-claim na born again na hindi naman born again. Kaya may identity crisis at tawag dito, national identity crisis. Hindi natin alam kung ikaw ba, tayo ba, yung mga kabataan ngayon, di mo malaman kung Pilipino ba sila o Koreano sila or American sila, kung sino-sino ang ginagaya. Di ba? Wala nang identity. Walang sariling identity. Parental alienation, pag-usapan natin mamaya, and many more. Okay, paisa-isahin natin, no? Kung maisa-isa natin. Rumors, war and rumors of war. This is violence manifesting in the nations. Violence ito. This is pagka merong war at rumors of war, yan po ang ang principality that is operating is the principality of violence. Nagpapakitang gilas, no? Violence. Ganun talaga ang violence. Ngayong 2024, ang sabi po sa 10 conflicts to watch, yung pagkaingatan daw natin sa 2024, ang mga giyera o mga rumors na magkagiyera ay itong mga bansang ito. Yung Gaza, sa wider Middle East war. Ngayon, nangyayari ito ha. Ngayon, ang problema nila ito, wider Middle East war, pati yung Gaza. Sudan, nangyari na, di ba? Nagka-civil war na sila. Hindi ko alam kung nakaahon na ba sila. Ang Ukraine, dati pa yan, no? Last year pa sila nagkaroon ng giyera. Hanggang ngayon. Myanmar, may kaguluhan. Ethiopia, the Sahel, hindi ko alam kung nasaan itong the Sahel. Haiti, Armenia, and Azerbaijan. Ito nagkagulo din sila sa kanilang boundary, sa kanilang, ano tawag dito? Border. At ang US-China. Ngayon, ang US-China, no? Nag-iiringan. Tayo, wina-water cannon tayo ng China, di ba? Kaya, ito, tahimik lang tayo kasi hindi natin sila kaya. Hindi natin kaya yung dami ng soldiers nila, hindi natin kaya yung equipment nila, yung military gear nila, yung laki ng military, hindi natin kaya. Wala tayo nun, no? Wala tayong mga helicopters, wala tayong mga fighter jets, wala tayo nun. Sa totoo lang. Kaya, meron tayo faith. Kaya kailangan natin na peace talk lang muna tayo dahil hindi natin kaya sila. Yun ang disadvantage ng Philippines. We don't have military power. Kaya madali tayong ibuli-buli. Ay, but we have God. We must pray to God to protect us. So ito yung mga nangyayari sa buong mundo at marami kang naririnig na mga kaguluhan. Does it affect you? Of course, it affects you. O, ilan na bang napauwi dahil sa giyera sa Israel? Diba? It affects you. Kasi paano na ang future? Paano na ang maraming nadali sa giyera na hindi naman atin, pero dahil nandun tayo, nagtatrabaho tayo sa lugar na yon, it affects your faith also. Doon nasusubok kung meron ka ba talagang faith o wala. Sa mga lugar na nagkakagulo. Kaya kung minsan sinasabi natin, wag na lang umalis ng Pilipinas. Pero sa Pilipinas, meron ding sariling kaguluhan. Economic issues, yung ating kaperahan. This affects the entire world. Dito sa Pilipinas, ang economic issues, tingnan mo ha. This is reality, what I'm telling you. That is present condition. Kahit nasaan ka sa ibang mundo. Ito lang example sa Pilipinas. Ito yung actual, itong red na ito, actual ito na daily wage. No? Daily minimum wage, actual. Ito yung dapat narating na nila na maging maayos ang buhay ng pamilya.
Isipin mo yan. Wala pang 1,000 dito ang minimum wage. Pero dito sa dapat para maging maayos ang pamumuhay ng isang pamilya ay lumagpas na sa 1,000. Diba? Anong difference nila? Ang pagkakaiba nito at saka diyan, diyan, 587. Tingnan natin dito ang pinakamalaki. Itong 818 ang difference. Saan ito? Ito ay Region 4B. Nasaan ang Region 4B? Sa Mindoro. No? Dito, banda sa may Mindoro. Ayan. Kung saan, ang minimum wage nila daily sa araw-araw ay 395 lang. Na dapat, para mabuhay ang isang pamilya, ang minimum wage na dapat ay 1,213. Pero ang totoo, 395 lang. So, bagsak ang ating minimum wage dito sa Pilipinas. No? Malayo sa katotohanan. Kaya, patuloy tayo naghihirap ang ating pamilya. Kasi patuloy na tumataas ang bilihin, tumataas ang lahat ng babayarin, pero ang wage natin ay pabagsak. Maliit. This is reality. Kaya, pag nagsumahod ka man, kung nagtatrabaho ka sa abroad, malaki man ang iyong sahod, pag pinadala mo sa Pilipinas, sa dami ng pinapakain mo sa Pilipinas, wala ka ring masisave. Kasi hindi ka rin nila matutulungan dahil bagsak din ang kanilang daily minimum wage. So parang wala din lang. Kaya pag nauwi ka at hindi ka wise sa iyong spending, hindi ka nagpaplano sa iyong mga gastos, pag uwi mo, wala din. Balik ka na naman sa dati. Kaya ito ang problema, reality, provision. Ang economic issue. Pag sinabi mong provision, economic issue, pera po yan. No? Pagkain, damit, iinumin, sa lahat ng bagay, provision. Nakakaapekto po sa ating pananampalataya. Marami nagtatanong, Lord, kailan ba ako mag-breakthrough? Kahit saan po sa mundo, sample lang ito sa Philippines. Provision. Kapag hindi natin alam ang salita ng Diyos, patungkol sa provision ni God, ang pinangako ni Jesus, the Lord knows what you need. Provision, He already has in His mind. How to provide you. Ang problema natin, hindi tayo marunong lumapit sa Kanya. Magaling tayong dumiskarte. Pero paglapit sa Panginoon, malayo. Kaya, naghihirap pa rin tayo. Sabi nga, God will always provide. Ang provision ng Panginoon, sometimes, it doesn't look like the package that we want it to be. Sometimes, it looks different. Di ba? Kaya nga pagka dumating ang provision ng Panginoon, minsan hindi mo na-recognize. Kasi hindi yung gusto mong makita. Minsan ganun. Kaya you need to separate your heart, no, from the things of this world and put your heart's desire to the desire of God para makita mo ang kanyang provision. Napakahirap kasi pagka ang basihan natin, yung standard ng mundong ito, hindi natin makikita ang provision ni God. Kasi ang standard mo, ang mundong ito, hindi ang salita ng Diyos. Kaya sabi sa Matthew 6:31-33, so don't worry about these things, saying what we will eat, what we will drink, what we will wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. Ito yung unang pumapasok sa isip at nanatili sa kaisipan ng hindi mananampalataya. These things dominate the thoughts of unbelievers. But your heavenly Father
already knows all your needs. Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Ang kailangan nating gawin, ang sabi ng Panginoon, kasi dahil alam na pala niya ang ating mga pangangailangan, siya ang may gumawa ng ating katawan. Alam niya ang kailangan ng katawan na ito para mamuhay. Pero sabi niya, hindi ka dapat nag-aalala dahil nandyan na ang provision ni God, hindi mo lang makita. Kaya sabi niya, para makita mo, seek the kingdom of God. Kailangan pumasok ka, hanapin mo ang kaharian ng Diyos, pumasok ka sa kaharian ng Diyos, at lumakad ka na sa kanyang katuwiran. Dahil pag nasa loob ka na ng kaharian ng Diyos, solve na ang iyong problema. Nandun lahat ang iyong kailangan. Yun ang ibig sabihin dyan. Kaya sabi niya, seek the kingdom of God. Kailangan hanapin mo. At pag nahanap mo, pumasok ka. Lumakad ka sa kanyang katuwiran. Kasi walang pumapasok sa katarian ng Diyos na hindi matuwid. Kailangan matuwid ka. Dahil nandoon ang lahat nating kailangan. Nasa Kanya. Dahil siya na nga ang may gawa sa atin. Siyang nakakaalam kung ano ang kailangan ng katawang ito. Siya ang nakakaalam ng bawat nating kailangan. Hallelujah. Hindi ba't napakaganda? Si Lord lang ang so much concern sa atin. Sabi nga ni David, what is a man that you are mindful of him and you put him a little lower than the angels? Sabi ni David, si God sa bawat gising mo, tinatrabaho na niya ang mga bagay-bagay. Hindi mo pa rin nakikita yun. Kasi na-focus ka lang sa iyong personal na problema. Kaya hindi ka makatingin sa kung anong ginawa ng Lord. Kailangan mong everyday. Kung gusto mong manahan sa iyong banal na espiritu, everyday, renew yourself to God. Everyday, seek His face. Every moment, talk to Him. Connect with Him. Ganon ang pagiging templo. Connected ka sa Panginoon, lagi-lagi, 24/7. Para pag nandyan siya sa iyo, ginagamit ang katawan mo. Madali ang connection. Kasi connected ka na eh. Pero kung paminsan-minsan lang tayo, pag gusto mo lang, kapag nag-emotional ka, wala ka na naman. Para kang internet signal, pawala-wala. Ganun ang ibig sabihin nun. Minsan, mahina ang signal. Minsan, malakas. Kapag ganyan tayo, hindi mananahan ang banal na espiritu sa atin. Kasi mananahan lamang siya sa taong banal. Again, ano ang pagiging banal? Ang pagiging banal, ang ibig sabihin na hindi magkakasala. Ang pagiging banal ay nagpakumbaba, nagpasakop sa kautusan ng Diyos, at sumunod sa kautusan ng Diyos. Yun ang pagiging banal. Hallelujah. Madali na lang unawain, di ba? Kasi yung alam natin pagiging banal ay magpipako sa krus. Hindi natin kaya. Praise God. Ayan. Pag sinabi niya, anong concern ni God na para sa atin? Concern siya sa ating kakainin. So He will provide food. Alam mo ba sa 2 Corinthians 9, mula sa verse 6 hanggang 12, sabi niya that the Lord is the provider of seed to the farmer. Si Lord din ang nag-provide ng seed sa farmer para makapagtanim siya. Ano ibig sabihin nun? Ang sabi niya, and He's a provider of bread to the eater. Ikaw ba ay eater? Si God ang mag-provide sa iyo ng food because He is the provider.
And hindi lang food. This is basic in our body. We need to eat, we need to drink. This body needed to drink. Kaya He provides water, hindi soft drinks, hindi alcohol, hindi wine. Water to drink. This is what your body needs. Water to drink. Water is necessity for your body. Kaya hindi po pwede na ang katawan na ito hindi pwedeng uminom o wag mong painumin. Dahil when He created this body, it is 70% water. Kaya kailangan mong uminom ng tubig. Ano pa? Of course, ayaw ni Lord na naked ka. So, i-provide ka niya ng kasuotan. Kapag ka yung mga pinaglumaan mo na, no? Pinaglumaan mo na, tinanggal mo dyan sa iyong cabinet at inimpake mo, pinamahagi mo sa walang damit, yung mga taong nakahubad. Meron, marami. Wala silang maisuot. Kaya ako, yung damit ko, inaayos ko para pag pinasa ko, maganda pa rin siya doon sa makatanggap. Magiging masaya. Hindi yung mukhang basahan na, saka ko ipamimigay. Yung mga mukhang basahan, ginagawa ko talagang basahan yon. Hindi ko pinamimigay. Bakit ka magbibigay ng mukhang basahan? Sobra ka naman. Yung mga, kasi mahilig kang kumain, edi lumiit na yung damit, ipamimigay mo na. Huwag ka na mangarap na liliit. Liliit ka man, hindi mo naman rin magugustuhan yung damit na nilagay mo sa gilid-gilid lang. O hinahintay mo na liliit ka. Bakit? Kasi magiging outdated, out of fashion na siya. So, yung masikip na sa'yo, ilagay mo na yan sa box. Ipapadala mo na yan sa kung sinong napupusuan mong pagbibigyan. Pero mas maganda dyan, tanungin mo si Lord kung si kanino mo ipapadala. Alam mo, ang mahalaga, kapag ibinahagi mo yung mga gamit mo na hindi mo na ginagamit, basta maayos pa siya, kapag ito'y pinamimigay mo sa mga taong gusto ng Panginoon kung saan mo ipamimigay, the Lord will give you new clothes. Ay nako, proven na po yan. No? The Lord will surely give you. Oh, marami ditong nakaranas nung china-challenge natin. Sige, pamigay mo. At bigla ka na lang, bibigyan ka ni Lord ng bago. Kaya kung gusto mo ng bago, pamimigay mo yung luma. No, kapatid dito, marami na naman kaming ibibigay. Kasi, yung mga, ayaw ko nagsi-store up ng mga damit. Kung hindi ko ginagamit, pinamimigay ko. I put it in a box and send it away. Para the Lord will give us a new one. That's what He's saying. He doesn't want people to be naked. He wants to clothe them. Kasama yan sa pangako ni Lord to provide clothing to wear. Kasi yung katawan na ito, hindi po pwedeng nakahubad. Kung hindi, magkakasakit ang katawan na ito. Hallelujah! Kaya kailangan po nating ilagay sa ating isip yan. Amen. Now, what about, another problem natin is the spiritual preferences. Ano ba itong spiritual preferences? Our individual preferred way to connect to God. Magkaiba po ang ating mga gustong mag-connect sa Panginoon, ang ating kaparaanan. May iba, okay. May iba po, kapag nag-connect sila sa Panginoon, gusto nila, they connect to God in a form of yoga meditation. Makaka-connect daw sila kay God noon. Sa totoo lang, it did not happen. Magkakaroon daw sila ng inner peace kapag sila'y nag-yoga. Parang
Hindi yun ang sinabi ng Biblia. No? Sabi ni Lord, I'll give you my peace, not as the world gives, will I give. Pag si Lord nagbigay ng peace, ang peace darating. Pero pag nag-yoga ka, para magkaroon ka ng peace, I don't think darating. Hallelujah. Mute po, mute po. There are so much things. Sa totoo lang, there are so much things about individual way to connect God. Maraming nagko-connect kay God by way of sacrifice. Iba-iba yung preferred way natin. Meron yung kung kailan lang nila gustong mag-pray. Oh, seeking to connect din yan. Kung kailan nila gustong mag-offer. Pag hindi nila gusto, hindi rin sila pupunta. Spiritual preference. But that is not the way of the Lord. Hindi yan ang kaparaanan ng ating Diyos. Okay? That's not the way He wants us. Hallelujah. Kaya, we have religion. No? Kasi this is spiritual preferences versus religion. Ano naman ang religion? Para maunawaan natin. May naririnig po ako. Can you mute po? Mute. Please mute. Thank you. Religion is a belief system. Para maunawaan nyo kung anong religion. It's a belief system that includes sistema. Na ang kasama dito sa sistema ay meron kang specific gods, form of worship, type of teaching, doctrines, theology. Ito yung religion. Kaya, kung meron kang religion, ang problema dyan sa religion ay it doesn't bring you closer to the Holy Spirit. No. Hanapin ko nga yan. Okay. It does not bring you closer to the Holy Spirit. Because God has prescribed every step of the way how we should approach Him. Hindi yung ating preferences. Hindi yung gusto lang natin. Kaya tinuro natin yung character muna bago natin pupunta dun sa power of the Holy Spirit. Kasi marami nag-operate ngayon since the previous years na walang character formation. Walang pagbabago sa kanilang character. Basta nag-operate na lang sila sa power. Pwede ba yon? Pwede namang ma-counterfeit ang power. Pero, ang character changes, hindi pwedeng ma-counterfeit. Kasi sumusunod ka na. Doon mo makikita ang pagkakaiba. Alam mo yung scripture that says si Jesus, sabi niya, not everyone that calls me Lord, Lord will enter the kingdom of God. Kasi nga dahil doon, merong nag-operate in the power, but no character formation. No character change na nangyari. That was just power. Kaya sabi ng mga tao, Lord, did we not perform signs and wonders? Did we not perform miracles in your name? Anong sabi ng Panginoon? I do not know you, you workers of iniquity. Bakit? There's no change in the character. We need to have a godly character. Hindi yung preferences lang natin. Ito yung mga hirap natin dito sa Pilipinas.
makikita mo ito lagi. Sa labas ng church, makikita mo ang mga religion. Kahit ayaw mo sa kanila, sa bawat sulok ng kalye, may rebulto. Pagsakay mo ng taxi, ang sasabihin sa iyo ng taxi driver, mabuti pa ang religion namin. No? Nangyari po sa amin to. Religion ang pinag-uusapan. Mas magaling ang religion namin kaysa religion nila. Hindi lang kami naimik. Paglabas mo na, pagdating mo naman sa mall, individual religion. Bakit? Walang pakialaman ng mga tao. I've been watching the people come and go in the mall. Kasi nag-gym kami at malapit lang sa mall. They come and go. They bring their kids with them. And I could see in their faces, they are so lost with their problems, lost with their whatever they do. They never have Jesus in their hearts. Nakakalungkot. Kaya sabi ko, paano na lang, Lord? But we have shared the gospel. But you see, it is the, what do you call this? Decision of an individual. Decision mo yan. Decision ko. Kung tatanggapin mo ang salita ng Diyos, pagbulay-bulayan mo ito, at gagawin mo to sa buhay mo, that you will become the special treasure of God. Or, you don't care about these things, you just do what you want to do, go with the flow of this world, and you don't know who your God is. Kapag tinanong mo ang mga tao, do you know Jesus? Sasabihin nila lahat, oo, I know Jesus. But they have no relationship. They don't know His words. Yun ang nakakalungkot. Pagdating mo sa loob ng church, marami ding hindi nakakilala kay Jesus. Sa totoo lang. Sa loob ng born again circle, katatanggap lang niya, born again na kaagad siya. Wow. Paano nangyari yun? Automatic ba yung relationship? Hindi. Relationship, you need to work out. Good, at tinanggap mo ang Panginoon. That's the beginning. Now, work out the relationship. Kasi doon mo makikita, ganito pala ang Diyos. Sa inyong ang daily relationship, kailangan nyo pang mag-get to know each other, di ba? Tapos kay Lord, automatic. Parang hindi ganun. Talagang hindi ganun. Kailangan mong i-work out. Kasi ang relationship takes two. God has a part and you have a part. Hindi lang si Lord lahat. At kapag may nangyari sa atin, dahil sa ating spiritual preferences or dahil sa ating religion, kapag may nangyari sa atin, sinong sinisisi natin? Ang unang-unang tinatanggal natin sa buhay natin ay si Lord. Hindi ka pa nakapaggawa ng true relationship sa Kanya, pero nagtampo na kaagad sa Kanya. Ba't mo ginawa sa akin? Bakit ako, Lord? Pero wala pang relationship yon. Hindi pa totoo ang relationship nun. Hindi porket nasa loob ka ng iyong fellowship, nandun ka sa Bible study. Ito, this is now spiritual preferences and religion. Nandun ka sa Bible study, nandun ka lagi sa church, ay meron ka na kaagang relationship sa Panginoon. I was talking to a very old, what do you call it, staff ng Life Change. Ang tagal na siya sa Life Change.
Senior na siya. Pero when we come face to face and we were praying, the Lord was telling me, sa kanyang katandaan, hindi pa siya nag-umpisa sa kanyang relationship kay God. I do not know what to say. Hindi ko alam paano ko sabihin sa kanya. Kasi syempre, nandun na siya. Naniniwala siya na siya ay kilala na ng Panginoon. But the Lord is saying, hindi pa. Wala pang relationship sa akin. So I was not wanting to tell her. Pero sabi niya, sabihin mo sa akin kung ano sinabi ng Lord. Sabi ko, mahirap po eh. Masasaktan kayo. Sabi niya, hindi, kakayanin ko. Sabi po ni Lord, hindi po raw kayo nakapag-umpisa. Umiyak siya na umiyak. But in the end, it is true. Wala pa talaga siya naumpisahan sa kanyang relationship with God. Nakakalungkot po. Kasi yung evidences came out. Pinrove ni God na wala. Dumating po sa buhay niya na naging obvious ang lahat. Pagdating sa relationship, wala nga. Nawala po siya sa kanyang ministry. At ang lumabas sa kanya ay pera-pera lang. Nakakalungkot. Ganito ba tayo? And we are saying we have the Holy Spirit? The Lord will reveal us, expose us even, na we don't have the Holy Spirit. Hindi ganun ang Holy Spirit na basta-basta na lang. Kasi He knows if we are filthy or if we are clean. Alam niya kung tayo ay marumi, kung tayo ay malinis. At siguradong hindi siya gagamit ng maruming vessel. Kaya kung pag ganun-ganon ang iyong pagsunod, malayong-malayo na manahan sa iyo ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu, kapag tinawag mo siya, lalapit siya. Tatanungin ka niya, what do you want me to do? Pero, pag wala kang tamang relasyon sa kanya, mamimiss mo yun kasi hindi mo maririnig. I-ignore mo siya. At hindi siya mananahan. Aalis din siya. There are two positions ng Holy Spirit, in you and with you. Wala pa ikaw sa in you. Kasi sa in you, it will be kailangan malinis. Absolute submission, absolute obedience. Kaya mahalaga. Pag with you, pag tinawag mo siya, lalapit siya. Sasabihan ka niya. Yun nga lang, hindi mo siya dinidinig. Bakit? Kasi busy ang isip mo sa maraming bagay. God wants a family, not an institution. Hindi school ang kailangan ni Lord. Hindi religion. Hindi sistema. Kasi may sarili siyang sistema. Not a human system. God wants a family. He wants you to be His adopted children. He wants you to be the temple of the Holy Spirit. God wants relationship, not a religion. True relationship, na sa relationship, you are dependent on His words. Alam mo yon sa Deuteronomy 8 na kung sabi ng Lord, man does not live by bread alone, but every word that comes out from the mouth of God. Dependency on the
Word of God. Kung ano sasabihin ng Panginoon. Dapat ganun, gusto niya ganun ang relationship ninyo. That He is God, your God. He is your provider. He is your healer. He is your protector. He is your savior, your redeemer. He is your friend. He is the rock that will protect you. He is your peace. He is your shepherd. Those are relationship. Yun ang relationship. Hindi yung religion. Ang religion requires sacrifice all the time. Minsan lang nag-sacrifice si God. Ang sacrifice ni Jesus. And that's it. Yun lang ang binigay ng Panginoon. One sacrifice. The life of His Son. And that's it. Hindi na siya nag-require sa atin ng sacrifice. Pero ang religion requires sacrificing all the time. Ayaw ni Lord nun. Anong sabi niya? Sa 2 Samuel 15. God, ano sabi niya? God requires obedience better than sacrifice. Or obedience is better than sacrifice. Because that's what God wants. Obedience. Relationship. Because He wants a family. As a family, He is our Father. As a Father, He is the provider, the protector. He will fight for us. Kailangan mo lang talaga magtiwala ng buong buo. If you really want God to move in your life, kailangan total dependence. Kasi family ang gusto niya. Ang Holy Spirit, for the Holy Spirit to work in you, kailangan total dependence. Hindi pwede magdadalawang isip. Hindi pwede. Kasi He cannot work with someone who is having a double mind. Hindi pwede. Kaya total dependence. Kung ano sasabihin ni Lord, yun lang pakikinggan mo. Yun lang ang gagawin mo. Siya lang tatawagan mo. Bakit? May relationship. O ganito ba ang ating obedience? Malayo pa, di ba? Kasi sa kunting bagay, hindi ka dependent. Kailangan i-practice mo ang dependency mo kay Lord. Paggising mo sa umaga, Lord, salamat sa paggising. Salamat nagalaw ko yung mga katawan ko. Salamat, Lord. Nakahinga ako. Pasalamat ka sa lahat ng bagay. Babangon. Salamat, Lord. Uy, nakabangon ako. Walang sakit. Salamat, Lord. Uy, nakababa ako sa hagdanan. Salamat, Lord. Hindi ako nalaglag. Lahat ng bagay. Pagpaalam mo sa Kanya. Pati pagligo. Lahat. Because God wants to take care of you. Truly. Relationship. Pagdating naman sa health problems natin, makikita mo. This in Deuteronomy 28 from 15 to 60 something verses. I think 65. All this disease, sickness, climate change, poverty impact, lahat ng ito nangyayari dahil sa ating disobedient heart. Pag sinabi yung disease, these are diagnosed sickness like HIV, COVID, di ba? Colds, phlegm, ano ba yun? Yung mga, lahat ng mga sakit na na-diagnosed. Sickness, kondisyon ng iyong health. Kaya sickness.
no? Condition. Mental health is a condition. Ang climate change, it does have an impact on us kasi kasalanan natin yun. Bakit nagbago na ang weather natin? Ang klima. Hindi yung kasalanan ni Lord. Tayo may kasalanan nun. Bakit? Marami tayong ginawa para i-destroy ang ating environment to create a climate change. Now it is impacting on our health. Tulad ngayon, tuwang-tuwa pa tayo na makita natin ang aurora borealis. Ang ganda nga naman. But you do not understand, this is radiation entering our Earth. At yung radiation na yon has impacted our weather. Ngayon, tayong nagsasuffer. Kanina lang, nagsabi si Josie, takot na takot siya sa hailstorm. But our weather is becoming worse because of what we are doing. We have destroyed the environment. Paano paano naging kasalanan natin yung aurora borealis? Ay binutasan natin ang ating protective layer. Ang ating ozone layer. Kaya ngayon nakapasok na siya ng mas matindi. We did that through industrialization. Nagiging modern, marami tayong modernization na ginagawa, pero na bumubutas naman sa ating protective layer ng ating mundo. So pasok na ang matinding radiation sa atin. Poverty impact o dumadami ang poverty, ang ratio ng poverty over sa middle at sa rich. Sobrang dami ang naghirap. It affected us. Pati ang access sa health system. Siyempre, kung maraming nang mahirap, konti lang ang maka-access sa health system. Healthcare system. Bakit? May bayad yun. Pag pumasok ka sa hospital ngayon, mahina na ang 50,000 sa isang araw. Pero nandyan lang si Lord to solve all this problem. Sabi ni Lord sa Deuteronomy 28, if you diligently obey my commandments, hear my voice, none of the disease will come to you. I will rebuke the devourer, sabi niya. Kaya hindi ka mananakawan. Your harvest will be plenty. Poverty is an impact of sin. Dumadating sa atin ang poverty because we do not trust God. We do not believe in Him. Poverty is not from God. Pag narinig, kung ngayon, naghihirap ka ngayon, pero pag nakarinig ka ng salita ng Diyos, and you still not act on the word of God, and you remain poor, that is a sin. Kasalanan yun. Because you have known now that God is the provider. So paano ka naging poor? Poverty is not godly. It's not from God. And what about your health system? God is the healer. All we have to do is come back to Jesus. And all these things will be solved. If you fail to know your Maker, you will struggle in knowing who you really are. Di ba? Kapag hindi natin nakilala ang ating Diyos, ang kanyang mga salita, hindi natin siya maipamuhay sa sarili natin ang mga batas niya. Mag-struggle tayo para sa buhay natin at sa pagkilala natin sa ating sarili. Kaya nagkakaroon tayo ng identity crisis. Hindi mo malaman kung born again ka ba talaga o hindi. Hindi mo ngayon ang mga kabataan, hindi mo malaman kung ang mga Pilipino mga kabataan ay naging Koreano na
o nagiging American o naging sino-sino ang kanilang mga sinusunod. Nawawala na sila sa kanilang sarili. At ganoon din ang ating mga matatanda. Nagugulat ako, ang tanda-tanda na, no? Nasa mga 50 na. Short. Siguro dahil sa init, no? Nasa mall. Naka yung punit-punit na short at nakatattoo. Paano mo papagbawalan yung mga bata kung yung mga matatanda mismo? At akala mo, sabi ko nga kay Pastor, buti sana kung yung tattoo ay may ibig sabihin. Mga drawings na drawing ng bata. O kaya yung smiley face, ano ba yun? O kaya character na hindi mo man babasa, mamaya soy sauce pala yung nakalagay doon. Soy sauce. Hallelujah. Kaya nga, hindi mo mabasa yung mga sinusulat-sulat doon. Hindi ko maunawaan. Ano na nangyari? We fail to know our Maker. That's why we struggle to live. And we struggle to know who we are. Sa buong mundo, kinamumuhian ang mga Pilipino. So, wherever you go, nagagalit sila sa atin. You know why? Because we lost our identity. At now, God would like to restore us. He's sending His wave of revival sa atin. Kaya tinuturuan natin ang Holy Spirit because God is sending His wave of revival here sa atin. Kaya sa 1 Peter 2:7 and 8, sabi niya, yes, you who trust Him recognize and honor God has given Him. But those who reject Him, the stone that builders rejected, has now become the cornerstone. And He is the stone that makes people stumble, the rock that makes them fall. They stumble because they do not obey God's word. And so they meet the fate that was planned for them. Ganito mangyayari. Yung sinishare natin na word of God, nire-reject ng mga tao, yun doon sila matitisod. Sa mismong word na sinishare natin. Ito yun, no? Scripture. Sinasabi na dito. Matitisod sila because they do not obey God's word. So mangyayari sa kanila ang nakaplano na sa kanila. Kaya choose to obey. Choose to obey. Hallelujah. So 1 Peter 2:9-10. Sabi na, but you are not like that, for you are chosen people. Nandito sa, if you are here in the Holy Spirit teaching, God has chosen you. You are a royal priesthood, a holy nation, God's very own possession. As a result, you can show others the goodness of God. For He called you out of the darkness into His wonderful light. Once you had no identity as a people, now you are God's people. Once you received no mercy, now you have received God's mercy. Wow, napakaganda ng promise ni God kung yayakapin natin. Hallelujah. Kaya nga, tinuturo natin ang character change muna bago natin pag-usap ang power ng Holy Spirit. Kasi, mabuti ito, mabago ka muna. Pag nanahan sa iyo ang Holy Spirit, praise God. You are indeed an effective vessel of the Lord. Amen? Parental alienation is an emotional act of violence aimed at an adult, but critically wound a child. Ano yung parental alienation? Yung bang nagkahiwalay ang magulang dahil sa economic reason. Ang isa nag-abroad, naiwan ang isa with the kids. Naiwanan tuloy, naging tuloy na single parent yung isa
dahil nag-abroad yung isa. So as a single parent, hindi na balanse. Hindi naman pwedeng maging nay-tay, tay-nay yung naiwan. Kailangan ng mga bata together, nandyan ang parents na magpalaki. Pero dahil sa economic reason, no? Dahil hindi natin kilala si Lord, naghiwalay. Hindi kalooban ni Lord ang parental alienation. Kailanman. Pwede rin ang parental alienation ay yung nagkaroon na ng ibang pamilya ang isang parent. Ang laging naapektuhan, bata. Kaya, it critically wounds a child. Tayo mga parents, meron tayong dapat gampanan. Kaya tayo tinawag na parents. Meron tayong accountability sa Diyos. Lalo na kapag nag-asawa ka o nagsama kayo at nagkaroon kayo ng anak, accountability yon. Dahil children are a gift of God. Kung paano mo pinalaki yan, at nagkaroon ka ng individual life at sabihin mo, bahala ka na, pagdating sa Panginoon, walang bahala ka na. Pinagkalooban ka ng anak, anong ginawa mo? Sasagutin mo yan sa Diyos. Kaya may nag-seek ng advice sa atin patungkol dyan. Ang sabi ko nga, kung nasa abroad ka, kunin mo ang pamilya mo. Dahil hindi naman kalooban ng Lord na maghiwalay kayo. Or umuwi ka. Whichever you prefer. Magsama kayo. Kung hindi maiwasan ang bagay dahil nagawa mo na, hinihingi mo ng tawad at humingi ng kaparaanan sa Panginoon na mabuo yung pamilya mo. Dahil in the end, you will be answerable to God for what you have done to the children. No? It's a violence aimed at an adult but critically wounds a child. Yan ang parental alienation. Sa ngayon, parang wala na lang, no? Yung parents, kapag magkahiwalay, either ang babae o ang lalaki, nagkakaroon sila ng sarili nilang mundo. Naiwan yung mga bata. Parang mga kabuti, kung saan napunta, dumadami din doon. Pero walang pakialam sa kanilang mga anak. You will answer that to the Lord. What you have done to the kids. Tapos sasabihin natin, ginamit ka ng Holy Spirit, malayo, kapatid. That will not happen. Yung may sinasabi sa amin, yung pastor namin, may anak sa labas, ginamit ng Holy Spirit, no way. That is very far to be the vessel. Because the Lord knows what's in the heart. Okay, next time we'll talk about loyalty. But today, nasako na naman tayo. Nanahimik na naman tayo. Basta ako may masarap na juice. Amen. Glory to God. At syempre, maganda ang ating lesson today. May take home kayong pag-iisipan. Ganito pala ang obedience. Hallelujah. So, tanong ko sa inyo, malapit ang obedience nyo or malayo pa sa suntok sa buwan? Lapit po. Malapit. Wow, malapit. Praise God. May isa. May isa. At least may isang lumapit. Meron po patuloy na lumapit. Mas malalang lumapit. Papalapit pa lang, no? Hallelujah. Praise God. Would you like... Nakaaraw na daw po yung GPS.
Sister Ninya. Yes, ano daw yun, Sister Ninya? Sabi po ni Pastor Abet, nakaaro na daw po yung GPS. Ay, hallelujah. Kailangan yung positioning, ha? Kailangan iayos mo yung position mo sa Panginoon. Kasi absolute ang obedience na ipinakita natin. Okay. Sino pa ang nakaramdam dito na, uy, malapit ako, pastora, malapit na yung obedience ko? Sino dito? Praise God. Nakalocate na ba? Naka-GPS. Amen po. Amen. Amen po, amen. 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 Amen po. Amen po. Nakaposition na, Pastora. Amen, amen. Amen. Nakaposition. Praise God. Nagis- Ayan, nagising. So, kailangan, mula ngayon, ganito pala yon. So, nakaposition ka na. Wala Amen. nang balat sibuyas. Sino bang balat sibuyas dito? No comment po, Pastora Tess. Wala. Hindi po ako yun. Ayan. Nabalatan na po. Ayan. Magbago na, no? Sumuko na mga balat sibuyas. Yung mga Pastor Atis na well-trained na po. ayun, praise God. Medyo yung mga puso natin ay magkaroon na ng ano tawag, pagbabago. Praise God. Kailangan pagbabago. Kaya nasasaktan tayo kasi matigas eh. Kailangan maging malambot ang puso. Yung teachable para hindi na masasaktan. O, yung mga emosyonal. Medyo isuko na yung mga emosyon. Amen. Amen. Dahil absolute ang obedience. Okay? Absolute. Wala nang emosyon, ha? Kailangan, God cannot use you when you are emotional. Sa totoo lang. Cannot use you. Kasi pag emotional ka, pabara-bara ang gagawin mo. Madudungisan mo ang pangalan ng Diyos kung pabara-bara ka. Kaya wala nang emosyonal. Kalimutan na. Ayan, nakaposisyon na, kaso ang tanong, ilang miles pa yung tatakbuhin na. Ang laging recalculate Lord. At least nandun na yung desire to position. Ganito pala yun, Lord. We talk about the loyalty, we will see. Now, may question ako. Pwede bang mag-submit ng walang obedience? O pwede bang baliktad naman? Mag-obey ng walang submission. O, yan ang tanong ko sa inyo. I want you to answer me. Sino pwedeng sumagot dito? Hallelujah. Loading, Pastora. Loading. Loading agad? Okay. Hindi Sige. po, Pastora. Both, Yeah, Pastor. si Don, sige nga Don. Ano daw? Pwede daw? Pwede ba? Hindi po pwede. Hindi po pwede. Hindi Po pwede. Alin ang pwede. hindi pwede? Alin ang hindi pwede? Ano, dapat po both po submission and obedient po. Both. Mhm. Opo. Kasi paano ka makakapag-submit kung walang obedient? Paano ka makakapag-obey kung wala kang submission po? Okay. Agree ba kayo kay Don? Amen po, amen. Opo. There are 73 people. May isa pa lang nag-agree. Sino pa ang nag-agree? Amen. Amen po, amen. Okay. Amen po. Amen. Okay. Sinong nag-disagree? Sabi ni Tess Arceo, hindi pwedeng maging obedient na walang submission. Okay? Hindi pwedeng maging obedient ng walang submission. Okay. Kailangan daw both ba? Okay. Sino ang nag-disagree? Yun na lang tanungin ko kasi 73 kayo eh. Sino ang nag-disagree sa sinabi ni Don at inagrihan ng iilan? Sumagot po ang lahat. Wala pong nag-disagree. Walang nag-disagree, sabi ni Jaylee. So, agree si Jaylee.
Walang mangahas na mag-disagree? Takot ba kayo doon? Possible po kaya yung kasi pag-usapan po namin ni Mama, na kasi katulad po sa work po, kunyari po may inuutos po yung boss po, like yung boss po sa work. Pwede ka pong mag-obey, 'di ba po? Pwede mong sundin kung ano yung pinag-uutos niya. Pero hindi sa loob mo hindi ka nagsasubmit sa kanya. Kasi you are not hindi ka agree sa kung ano yung pinapagawa niya sa'yo. Susundin mo because it's a part of your job. But you're not really submitting because kumbaga, disagree ka eh. Yun po, sa akin. Oh, tama. Tama yon. You can obey without submission. Katulad ng sinabi ni Kat. Kasi in your heart, hindi ka nag-agree. Pero dahil boss mo siya, gagawin mo. So, nag-obey ka. But you cannot submit without obedience. Kasi kompletong package yon, no? So, the other way around, no? Pag may submission ka, may pagpapasakop ka, mag-obey ka. But you can obey without submission. Pwede mo kang mag-obey nang walang submission. Nalalaman din ni Lord yun. Parang ano po, Pastora, doon sa sitwasyon po namin mag-iina. Andun yung pagsunod nila, pero ramdam ko na ayaw nila yung ginagawa nila. Pero dahil gusto ko na magkaroon nga kami ng maayos na komunikasyon. Kumbaga, both side tinuturuan ko sila, ganun din sa akin, tinuturuan din ako ng Diyos kasi alam ko malaki yung pagkukulang ko sa kanila. Iyon. So, Pero Pastora, yes po. pag hindi naman will ni Lord sa'yo, nagagawin mo yung mag-obey ka lang sa mga words niya. Pero pag yung will talaga ni Lord na masusunod, yung hindi niya sasabihin sa'yo, tapos pwede naman hindi mag-submit po, di po ba? Mag-obey ka naman sa Kung hindi will ni Lord, paano mo nalaman kung will ni Lord yung sinusunod mo? Kasi mararamdaman mo naman yan, ma-experience mo sa sarili mo na kagaya ng may sinasabi yung kasama mo na ganito ang gawin mo kasi nga yun sabi ni Lord, ganun. Pero sa sarili mo, yung gaganon ka na, sa sarili mo wala namang natanggap na ganon. Ayan. Pinag-uusapan natin sa batas ng Diyos, no? Apa. Batas ng Diyos ang pinag-uusapan natin. Pero pag yung sasabihin sa iyo ng ibang tao, ito ang sinabi ni Lord, pero walang confirmation sa iyo, hindi yon ang tamang sasabi natin. Hindi yon feelings. Iayos mo, ito ba talaga according sa batas ng Panginoon? Titingnan mo yung sinasabi niya kung inuutos ba talaga? Nasa linya ba yon? Nasa sakop ba siya sa utos ng Diyos? Halimbawa, paano malaman? Halimbawa, may sinasabi siya. I-check mo ngayon yung intention ng sinasabi niya sa iyong gagawin mo. Yung intention ba yon ay nasa ilalim ng batas ng Panginoon? Magkakasala ka ba? Pag ginawa mo, hindi ka ba magkakasala? Pag ginawa mo, wala bang na nababali sa salita ng Diyos kapag ginawa mo? Yun, mga ganon. Then, alam mo na kung ito ay ayon sa batas ng Diyos o hindi ayon. Yun sinasabi natin, will ni Lord o hindi will ni Lord. Kasi tinitingnan mo yon. Ngayon, pag sa tingin mo, kasi hindi yun based sa feelings. Okay po. Tingin mo na hindi siya, magkakasala ako pag ginawa ko to kasi ganito ang batas ng Diyos. Then, hindi will ni Lord yun. Kasi mapapahamak ka. Okay po. So, bali,
doon po natin titingnan sa law ng batas ni Lord po. Doon Yes. po tayo mag-ano po. Doon yun. Doon yung Okay. Sige po, nanawaan ko na po. Salamat po, Pastora. Okay. So, yun nga, no? Na, kaya lagi paulit-ulit sinasabi ni Lord, if you listen to my voice and obey my commandments, no? Kasi bumabalik tayong lahat, mga kapatid, sa batas ng Diyos. Ayun. Kaya nga na lagi nating ginagamit ang pangalan ng Diyos. Sabi ni Lord, sabi ni Lord. Pero pag tinignan mo ang buhay ng taong nagsasabi na sabi ni Lord, ay wala din siya sa hulog, wala din siya sa pagpapasakop sa batas ng Diyos. Ang matanong mo doon, paano ka kinausap ni Lord ay wala ka rin sa hulog? Baka para sa iyo yan. Ang tingin ko diyan, para sa kanya yun, hindi para sa iba. No? Bago tayo magsabi sa iba, tingnan muna natin ating sarili. Maayos ba ang ating relasyon? Pag hindi, then para sa atin yon, hindi para sa iba. Naunawaan niyo po ba? Amen. No? Amen. Amen po. Amen. Ayan. Kaya, babalikan ko sasabi ko, ang submission, ang laging, hindi mo pwedeng may submission ka, pero wala kang obedience. Pag nagpasakop ka, susunod ka. Submission meaning pagpapasakop. Susunod ka. Kasi obedience is to do what the commandments tell you to do. Ano yung sinabi ng kautusan, sundin mo, susundin mo. Kaya may pagpapasakop ka. Pero pwedeng mag-obey without submission. Yun ang condition na sinabi ni Kat. Hindi nag-agree ang iyong isip, hindi nag-agree ang iyong heart doon sa intensyon ng gustong mangyari nung nag-utos sa iyo. Pero dahil wala kang choice, boss mo siya, gagawin mo. Pero hindi ka sumang-ayon sa gusto niyang mangyari. Yun, obedience yun, without submission. So, naintindihan niyo ang pagkakaiba? Amen po. Amen po. Amen. Amen po. Kaya nga, sa batas ng Diyos, ang gusto niya, may submission ka niya, may obedience pa sa batas ng Diyos. Hallelujah. Okay. Maraming salamat. Tingnan natin. Paano ma-recognize kung si Holy Spirit ang nagsasalita? Ano bang mangyayari kung magsasalita na si Lord? Anong mangyayari kung magsalita na si Lord? Ako, pag si Lord ang nagsalita at hindi mo ito ginagawa, mapapahamak ka. Yun ang doon, mangyayari. Paano ma-recognize ang Holy Spirit ang nagsasalita? Okay. Ang Holy Spirit, laging nagsasalita sa iyo sa maliliit na bagay. Halimbawa, naiwanan mo ang cellphone mo at kailangan mo yun sa trabaho. Nagmamadali ka. Sabihin sa iyo, naiwanan mo yung cellphone mo. Sabihin mo, narinig mo yun. Boses sa tenga mo. Kala mo iniisip mo lang. Sabi mo, napahack ka pa. Hindi, nasa bag ko yun. Sumagot ka pa sa isip mo. Kasi sa Isaiah 30:21 sabi na, and the voice, you will hear the voice behind your ears saying, whether you turn to the right or to the left, He will say, this is the way, walk in it. He will give you direction. So, naiwanan mo yung cellphone mo. Sinabi sa'yo, naiwanan ng cellphone mo. O kaya sabihin sa'yo, may naiwanan ka. Sinara mo na yung pinto. Narinig mo yun. Sabi mo, hindi, nandito sa bag ko. Lumayo ka na. Pagdating mo sa trabaho, pagtingin mo, wala nga ang cellphone mo. Ay! Naalala ko yun. Hindi mo naalala yun. Sinabi sa'yo. Pero hindi ka nakinig. Amen. Sa mga maliliit na bagay, nagsasalita ang Holy Spirit. Hindi mo siya ma-recognize because you have no relationship with Him. You never stop and say, check, wait. Maybe this is the Holy Spirit speaking to me. I will check.
From now on, when you hear a small voice speaking to you saying, nakalimutan mo ang ganito, stop. Remember me that tells you to stop and check. Because ang Holy Spirit will never make mistake. Amen. Doon mo ma-recognize ang kanyang boses. So, how to recognize Him? Train your ears to listen. Pag may sinabi siya, stop muna. Investigate. Kapag nakita mong totoo, that's the Holy Spirit. Yes po. Amen. Hallelujah. God looks at the intention of the heart. Si John po. Yes. God looks at the heart all the time. Halimbawa, ginagawa ko naman. Nag-obey ako, ginagawa ko. Yes, ginagawa mo. Pero kapag ginagawa mo, masama ang loob mo, hindi kay Lord, sa tingin niya, hindi ka nag-obey. Ang tawag doon, nag-rebel ka. Amen. Okay? Naunawaan niyo? Hindi ka nagpasakop. Hindi ka rin nag-obey. Kasi masama ang loob mo. Ay, grabe. Praise God. Marami na Amen. ano. Alam nyo na ha, that's how it is in a small things. Begin with the small things. Hallelujah. Praise God. Is there any other question? Meron pa bang question? Meron pang pahabol. Si Jana. Pwede rin pong because you are submitting to God, kaya nag-obey tayo sa work kahit hindi okay sa atin ang sabi nga po. Kahit hindi okay sa atin. Kasi sabi nga po 1 Corinthians 10:32. So whether we eat or drink, whatever you do, do it all for the glory of God. Don't give offense to the Jews or to the God. Hindi ang obedience, hindi ganyan ang obedience na hindi okay sa'yo basta ginagawa mo. Hindi ganun. Kapag God will always look into the intention ng puso natin. So whatever you do it for the glory of God. Meaning, pasakop ka. Submit and do what God says. Hindi yung do what God says whether you like it or not. No. You must like it. You must like it. You must love every word He says. When you do it with your heart. Okay? Not like it or not. Naunawaan niyo yung sinasabi ko? Whatever you do it for the glory of God. Meaning, you do it cheerfully. You do it with all of your heart, with all of agreement. Because God says you agree. You don't contradict. That's what it means. Hallelujah. Praise God. Mga bata itong nagtanong, paano naman ang mga matatanda? Parang matatanda. Buti itong mga bata nagtanong. Anyone else? Praise God. Hallelujah, Lord. Parang maganda ang ating usapan ngayon, ha? Praise God. We will talk about loyalty. Ano kaya ang loyalty? Next time, we will have 1 week sa loyalty, and then we get excited. Supremacy, at the end of supremacy, 1 week again. Then we talk about the power ng Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Pastora, Po. nung the time ba ng Old Testament, meron ng Holy Spirit? Ay, oo. Sa Genesis pa lang, meron na. Genesis chapter 1 pa lang, nandun na. Ano to? I mean, sa workplace po. Workplace. Teka. Nawala. Ano daw yun?
Teka naman. I mean, sa workplace po, sa job, kaya panghawakan na lang natin ang ginagawa natin itong sa job for God. Ha? Kaya nandun din yung joy for doing work. Okay. Whatever you need. Whatever. You don't, napakaliwanag nung do it for the glory of God. No? Kasama po lagi ang puso doon. Kasama din ang pagpapasakop doon. No? When you do things, you do things because you want to glorify God. No. Meron kayong mga boss. Sabi ni Lord, anong sabi ni Paul? No? Submit to your boss. Yan sabi ni Paul. Submit to your master. Servant, submit to your master. Workers, submit to your boss. Pasakop ka, boss mo yan eh. Sabi mo, okay boss, sabi mo eh. Basta sabi mo. Ganon. Hindi naman siguro na sinabi ni boss na, oh, i-reject mo si Jesus. Ayun, hindi ka nang papasubmit doon. Diyos mo na yon. Hindi nasakop niya yon. Pero kung trabaho yan, submit. Pasakop ka. Because you are bringing glory to God. God is telling you to submit to your boss. Kasi, bakit? Ganito ang prinsipyo niyan. Why do it for the glory of God? Ganito ang prinsipyo niyan. If you can submit to the people whom God placed in your life that you can see, then you can submit to the God whom you do not see. Pero if you cannot submit to the people on authority that God has placed in your life, how can you submit to the God whom you do not see? Kaya do it for the glory of God. Hallelujah. Good evening, Pastora. Anong verse po yung nabanggit sa Isaiah about the Holy Spirit? May nabanggit ba ako? Genesis chapter 1. Genesis chapter 1, yes po. Chapter 1 ba? Sa verse 1 pa lang, nandun na ang Holy Spirit. Si paligay ko, Isaiah 30:26, yung and this is the way, walk in it. Check nyo sa inyong Bible. Genesis chapter 1 verse 2. Hindi, this is the way, walk in it. Sumasagot ito ang katabi ko. Hallelujah. Naka-relate po sa submission at obedience, Pastora. Si Jen po ito. Ayan, praise God. Amen, amen. Praise God. Kaya submission, attitude. Sabi ni Doc. Praise God. So, sa tingin ko, sa mga reaction ninyo, you have learned something in obedience. Sabi nga, nakaposisyon na kayo, alam nyo na kung paano mag-obey. Alam nyo na ngayon. So sa day-to-day life ninyo, practice nyo yung obedience. Lalo na sa number 1 problem. Ano yon? Ng buong mundo. Provision. Position yourself to Matthew 6:32-33. Okay? Position yourself to that. Nung pinosisyon ko yung sarili ko, I found God. It is true. His word is true. Okay. Hallelujah. Kung nakarelate kayo ngayon, mas excited kayo sa loyalty. Kasi it's a combination of submission and obedience. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay. Amen. Napakaganda, Pastora Tess. Well, yung maganda, Glory to God. apply ka agad yung maganda, Glory to God. huwag kalimutan. Praise. Amen. Okay, so magpipili ako ngayon kung sinong manalangin tonight. Mini, mini mo. Lord, sino nga ba? Praise God. Ang mga nagpuso, yun ang magmanalangin. Ay, walang nagpuso. Praise God. Ayan. Jenny, nagpuso ka. Kitang-kita kita sa picture. Kaya ikaw manalangin. Jenny ko, nakapatid ni Geneva. Kakambal ni Geneva. Pastora,
Yes po. At muna kita. Pastora, may question po si Kuya Neri po. Ay, ayan. Sandali lang, Jenny. Busy ka ba? Sabi niya, pag may obedience po, pero walang submission, may consequence po ba? Ay, malaki. Malaki ang consequence niyan. Rebellion kasi po yan eh. No? You obey pero you are not submitting kay Lord ha, sa Word of God. You are rebelling. Ang interpretation ni God niyan is rebellion. Kasi puso ang tinitingnan. Kaya pagka sa Word of God, full ang iyong submission and obedience. Hindi ka mag-question, hindi ka magdadahilan, hindi ka magdi-delay. When you delay, it means disobedience. When you delay your obedience, delayed obedience is disobedience. Hallelujah. Busy daw si Jenny. Okay, busy si Jenny. Sige. Amili tayo dito. Nanay, Hello, Pastor, saglit lang po. ay okay. Sige. May lang po. Kagaya po namin sa amin po, Pastor, kasi konti lang po kami. Pansamantala ikot-ikot kami sa sa gawain. Ngayon po, minsan po kasi ako ay natutuka po sa backup po kay Ate Babes sa worship po. Kasi nga po, di ba, wala po talaga akong talent sa boses po. And pag ako na po natuka, nagrereklamo po kasi, sabi ko, Pastora, bakit ako? Kasi alam mo naman yung boses ko, di po ba? Sabi, ganun po ba, nagkakasala na po ako, Pastora? Oo, nag-disobey ka eh. Hindi, wala naman po sa puso ko na yung inisip ko na nag-disobey na, yung bang, Pastor, nag-alala ako sa boses ko lang po. Yun lang po. Hindi ka dapat Nahiya po. Kumbaga, nahiya po talaga. When it comes Pero to hindi po God, ako, against po na tinuka po ako. okay. When it comes to God, mabilis tayo, whether sintonado ka o hindi. Mabilis ka. Yes ka lang ng yes. When it comes to God, Pero pagka, halimbawa, wala ka sa hulog at that time, may hindi magandang pakiramdam mo, o busy ka, o hindi mo matutukan, then sasabihin mo yung totoo. Hindi ako makapag-commit kasi ganito. Sasabihin mo kaagad ang totoo. Pero pagka sinabi sa'yo, tapos nag-complain ka, kasi nahiya ka, ay, hindi na. You are saying to God na He doesn't deserve your worship. Okay Natin po. gawin yun. No? Sige po. Ayan, praise God. Amen. Hallelujah. Okay. Meron pa bang tanong dito? Parang ayaw niyong umalis tayo Magbabayad na kayo. 31 minutes na ang sobra sa time ko, ha? Magbabayad na kayo. Obedience is disobedience. Partial obedience is disobedience. Oo, syempre. Wala pong partial obedience. Disobedience pa rin yon. Submission. Isipin natin na si Hagar, nag-attitude. Kaya si God, balik ka sa sabit. Oo, totoo yan. Huwag ka mag-attitude sa iyong amo. Pababalikin ka ni Lord. No? Hindi ka makakawala doon. Praise God. Okay. Sigurado na tayo magpaalam. Amen. Meron pa. Pag meron pa, magbabayad na talaga kayo. Hallelujah. Pastora Mercy, close muna tayo sa prayer, Pastora Mercy. Sige po, Pastora. Thank you. Sige po, tayo po yung manalangin. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon. Sa gabing ito, kami tinipon mo, Panginoon, upang mapakinggan, O Diyos, ang iyong mga mensahe, ang iyong mga paalala
sa amin about submission, Father God, in obedience. Salamat po sa iyong anak na ginamit, Panginoon. Wala po siyang sawang magpahayag sa iyong salita upang matuto kami. Lord, pagpalain niyo po ang buhay ni Pastor Atis. Kalakasan, O Diyos. Salamat, O God. And Lord, we thank you, Father God, na ang bawat isa ako nanampalataya, Panginoon, sa pag-aaral namin sa School of the Holy Spirit, mayroon kaming matutunan. At salamat, Lord, na ang mga mensahe mo ay hindi ito mawala sa aming puso at isip, aming maipamuhay sa araw-araw, Panginoon, bilang tanda ng aming pagsunod at paglilingkod sa iyo, O God. Marami pong salamat at sa gabing ito, Panginoon, kami po'y maghihiwalay at matutulog po kami na payapa dahil ikaw ang Diyos ng kapayapaan sa bawat isa sa amin. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Amen. Glory to God. At maraming salamat na attendance ko na po kayo. Praise God. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you Next, po. next week ulit po tayo. Thank you. Good night. God bless. Good night. Bye-bye Maraming po. salamat. God God bless bless. everyone.